Magandang araw po sa inyo, ako si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihang may edad na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda upang mapanatili nila ang kanilang sigla at kalayaan. Ngayon, nais kong talakayin ng isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa na madalas ay hindi na pag-uusapan. Natagpuan nila siya sa sahig, sa tabi ng kanyang kama. Walang senyalis ng pagnanakaw, walang medical emergency, isang 71 taong gulang na byuda lamang basag ang balakang dahil nadapa siya habang nagmamadaling pumunta sa banyo sa kalagitnaan ng gabi. Nakalulungkot, hindi lang siya ang nakararanas nito. Taon-taon, libo-libong kababaihang may edad ang nahuhulog sa parehong bitag, inuulit ang mga nakasanayan na nila sa loob ng dekada nang hindi namamalayan na ang mga gawin na ito ay unti-unti nang nagiging kalaban nila. Isa sa pinakakaraniwan ay ang paraan ng kanilang pag-aalaga sa kanilang pantog, isang bagay na inakala nilang normal na bahagi lang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan. Bilang isang board-certified na gynecologist na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga kababaihang may edad na ibalik ang kalusugan ng kanilang pelvic area, protektahan ang kanilang pantog at panatilihin ang kanilang kalayaan. Marami na akong nakausap na babae sa kanilang 60s, 70s at higit pa mga babaeng hindi kailanman naghinala na ang kanilang sariling pang-araw-araw na ritual ang siyang nagpapahina sa kanilang pelvic floor, nagpapalala ng kanilang madalas na pag-ihi at unti-unting sumisira sa kanilang kumpiyansa. Ang mga nakasanayang nakuha nila noon ay siya na palang tahimik na nagpapahamak sa kanila ngayon. Ngunit may pag-asa po. Sa talakayang ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang 5 pinakamapanganib na pagkakamali sa araw-araw na nakita kong sumisira sa kalusugan ng pelvic floor at ituturo ko kung paano ito maiiwasan. Walang hiya-hiya, walang panghuhusga tapat, at siyentipikong mga kasagutan lamang na maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay na may palagiang pagtagas ng ihi o pagprotekta sa katatagan ng inyong katawan sa mga darating na taon. Ang huling pagkakamali na ibubunyag ko ay isang bagay na kahit karamihan sa mga doktor ay hindi binabanggit. Ngunit maaaring ito ang nag-iisang pinakamalaking dahilan kung bakit napakaraming kababaihang may edad ang tahimik na nagdurusa sa mga isyong inakala nilang wala ng lunas. Kung handa na po kayo sa katotohanan at pinapahalagahan ninyo ang inyong kalusugan, ang impormasyong ito ay para sa inyo. Magsimula tayo sa una, at marahil ang pinakamapanganib na pagkakamali na hindi napapansin na tahimik na sumisira sa pelvic floor ng mga kababaihang may edad araw-araw. Ang pagkakamali. 1. Ang pag-ear o pagpilit sa pag-ihi. Hinding-hindi ko makakalimutan ng isa sa aking mga pasyente. Tawagin na lang natin siyang Aling Carol. Siya ay 69 na taong gulang byuda at mag-isang naninirahan sa isang tahimik na bahay sa isang subdivision sa Marikina. Palagi siyang malusog aktibo, isang dating guro na ipinagmamalaki ang kanyang hardin. Ngunit isang araw, pumasok siya sa aking opisina na mukhang balisa, pagod at malungkot. Sinabi niya sa akin na palagi siyang natatakot na baka tumagas ang kanyang ihi, madalas siyang naiihi at may nararamdaman siyang pabigat sa kanyang balakang na hindi niya maipaliwanag. Matapos ang ilang pagsusuri, tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga gawi sa banyo. Doon ko nalaman, sa tuwing umiihi siya, umiiri siya at pinipilit na siguraduhing mailabas lahat. Para sigurado lang po, sabi niya, para maramdaman kong ubos na talaga. Ngunit heto ang problema at ito ay isang bagay na madalas kong nakikita sa mga kababaihang may edad. Kapag palagi kayong umiire, para umihi pinipilit ninyo ang isang natural na proseso na hindi idinisenyo
para sa ganoong klaseng presyon. At pagkatapos ng edad 60, ang puwersang yun ay hindi na lang masamang gawi, ito ay nagiging mapanganib. Isipin po ninyo kung ano ang nangyayari sa inyong katawan pagkatapos ng menopause. Ang inyong pelvic floor muscles ang parang duyan na sumusuporta sa inyong pantog matris at bituka ay natural na nawawalan ng tibay at pagkaelastiko dahil sa mga pagbabago sa hormone. Ang mga tissue ay nagiging mas manipis at mas delikado. Kapag kayo ay umiri ng malakas, lumilikha kayo ng biglaang presyon sa loob ng inyong tiyan na tumutulak pababa sa mga organong ito na mahina na. Pinipilit ninyo ang isang sistema ng suporta na hindi na handa para sa ganoong bigat. Kung ginagawa ninyo ito araw-araw, ang pelvic floor ay magsisimulang magpakita ng mga senyales ng pinsala. Iniisip ng karamihan, kung iire ako, mas mabilis kong mauubos ang laman ng pantog ko at maiiwasan ang isa pang pagpunta sa banyo. Ngunit ang katotohanan ng sapilitang paghihinayon ay hindi nangangahulugang mas mahusay kayo. Ibig sabihin lang nilalampasan ninyo ang natural na reflexes ng inyong katawan. At kapag paulit-ulit itong ginagawa ng mga kababaihang may edad, lalo lang nilang pinapahina ang mismong mga kalamnan na nagbibigay ng kontrol sa pantog. Ang resulta, lumalalang pagtagas ng ihi, pakiramdam na hindi lubos na nauubos ang ihi at maging ang pagsisimula ng pelvic organ prolapse, kung saan ang pantog o matris ay nagsisimulang bumaba. Nakita ko na itong humantong sa palagiang pananakit ng balakang hirap sa pang-araw-araw na gawain at isang palaging nakakainis na presyon. Pero hindi ito dahil sa pagtanda, isa itong babala. Ang pelvic floor ay hindi sumisigaw sa sakit tulad ng napilayan na kalamnan. Ito ay bumubulong. Nagpapadala ito ng mga tahimik na senyales, konting tagas, kapag umuubo, pakiramdam ng kabigatan, pagkatapos tumayo ng matagal o hirap sa pakikipagtalik. At karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito napapansin hanggang sa lumala na. Kaya naman napakadelikado ng pagkakamaling ito. Hindi ito tungkol sa nararamdaman ninyo ngayon. Ito ay tungkol sa kung ano ang maidudulot nito bukas. Ang pinsala sa pelvic floor ay tahimik na naiipon minsan sa loob ng maraming taon. At iyon ang dahilan kung bakit ang hindi nakapipinsalang gawin na ito ay nagkakahalaga sa maraming kababaihan ng kanilang kapayapaan ng isip at kalidad ng buhay. Ang katawan ng babae, lalo na pagkatapos ng 60, ay kailangang umihi ng may relaxation. Ang pelvic floor ay kailangang mag-relax, hindi humigpit. Ang pantog ay kailangang kusang gumalaw, hindi pilitin ng pag-ire. Ang pagpunta sa banyo at pag-ire ng buong lakas para itong paulit-ulit na pagtalon sa isang marupok na trampoline. Oo, tatagal ito pansamantala, ngunit sa huli, hihina ang mga spring at masisira ang istruktura. Nang sinabi ko ito kay Aling Carol, natigilan siya. Akala ko po nakakabuti ang ginagawa ko, sabi niya. At iyon ang pinakamasakit sa puso ko. Mga mabubuting babae na sinusubukang manatili sa kontrol ay hindi sinasadyang sinasaktan ang kanilang sarili sa mga paraang walang nagbabala sa kanila. Kaya narito ako upang maging boses ng katotohanan dahil mahalaga ito. Mahalaga ang inyong pelvic floor. Ang inyong sigla, dignidad at kalayaan, lahat ay nagsisimula sa kung paano ninyo tinatrato ang inyong katawan kapag walang ibang nakatingin. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Umupo, i-relax ang inyong mga balikat at huminga. Hayaan ninyong natural na lumabas ang ihi. Bigyan ng oras ang inyong katawan. Kung nararamdaman pa rin ninyo ang pagnanais na umire, dahan-dahang umugoy-ugoy para matulungang maubos ang laman ng pantog nang hindi umiire. Sa ganitong paraan, suportado ang inyong sistema, protektado ang inyong pelvic floor at inuuna ang inyong kalusugan. At kung seryoso kayo sa pagprotekta nito, sa pangmatagalan, ito ang unang pagbabagong dapat ninyong gawin. 2. Ang pag-ihi ng just in case o para sigurado. Siya ay tipo ng babae na bihirang magreklamo,
Isang retiradong librarian sa kanyang early 70s, matalino pa rin at palabiro, ngunit halatang pagod nang dumating sa aking opisina. Ang kanyang reklamo ay hindi tungkol sa sakit, hindi rin sa malalang pagtagas. Ito ay tungkol sa kontrol o mas tamang sabihin ng mabagal at nakakadismayang pagkawala nito. Sinabi niya na ang buong araw niya ay umiikot sa pagpaplano kung nasaan ang mga banyo. Umiihi siya bago umalis ng bahay pagdating sa mall, bago umalis ng mall at muli pagkauwi niya. Hindi lang ito basta madalas na paghihi. Isa itong palaging siklo ng pagkabalisa, isang pakiramdam na hindi na niya mapagkakatiwalaan ang sarili niyang katawan. Tinanong ko siya kung kailan ito nagsimula. Nag-atubili siya. Ang pagtigil niyang iyon ay nagsabi na sa akin ng lahat. At sa wakas, sinabi niya, maraming taon ko na po itong ginagawa. Parang praktikal lang na umihi kapag may pagkakataon. Hindi ito bihira. Narinig ko na ang parehong bagay mula sa napakaraming babae sa kanyang edad. Nakasanayan na nila ang just in case na pag-ihi sa pag-aakalang iniiwasan nila ang mga aksidente. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay ang gawin na ito ang pag-ubos ng laman ng pantog. Bago pa ito mapuno ay parang palaging pag-reset sa isang smart thermostat bago pa nito matutunan ang temperatura ng kwarto. At kapag ang sistemang yon ay ang koneksyon ng inyong utak at pantog ang mga epekto ay tahimik na nakapipinsala. Ang pantog ay idinisenyo para umunat hanggang sa isang tiyak na punto bago magpadala ng senyales sa utak na oras na para umihi. Ito ay isang pinong neurological loop. Kapag paulit-ulit kayong umiihi, para sigurado, sinasanay ninyo ang inyong pantog na magpadala ng senyas ng mas maaga kahit kaunti pa lang ang laman nitong ihi. Ito ay nagiging hypersensitive. Nagsisimula itong sumigaw ng puno na kahit halos isang kapat pa lang ang laman. Lumilikha ito ng isang masamang siklo ng dalas at pagkaapurang umihi kung saan palagi ninyong nararamdaman na kailangan ninyong pumunta sa banyo dahil tinuruan ninyo ang inyong pantog na hindi kayanin ang anumang dami ng ihi. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi nararamdaman ang problema. Habang ito ay nabubuo, iniisip lang nila na mayroon silang maliit na pantog o na ito ay normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay nagiging sanhi ng pagkabalisa at pagkawala ng function. Ang mga kababaihan na regular na gumagawa nito ay madalas na nagkakaroon ng mga sintomas na hindi akma sa anumang malinaw na diagnosis, isang palaging pakiramdam na kailangang malapit sa banyo, hindi makatapos ng pelikula, o mahabang biyahe, o isang biglaang napakalakas na pagnanais na umihi. Sinasabihan sila na ito ay pagtanda lang o overactive bladder. Ngunit ang katotohanan madalas itong direktang resulta ng paulit-ulit na pagsira sa natural na sistema ng katawan. Ang pantog ay kailangang hayaang mapuno ng maayos upang mapanatili ang kapasidad nito at panatilihing malusog ang komunikasyon sa pagitan ng utak at pantog. Kapag ito ay palaging inuubusan ng maaga ang pader ng pantog, ay maaaring maging hindi na gaanong nababanat at ang mga nerve ay maaaring maging sobrang aktibo. Idagdag pa diyan ang isang postmenopausal na pelvic floor na hindi na gaanong sumusuporta at nalikha ninyo ang perpektong sitwasyon para sa isang buhay na pinamumunuan ng banyo. Ang mga isyong ito ay hindi dumudugo, hindi sila sumisigaw, ngunit pinapaliit nila ang inyong mundo. At ang pagliit na yon sa loob ng mga buwan at taon ay humahantong sa social isolation, pagkabalisa at takot na maging aktibo. May mga pasyente akong tumingin sa akin na hindi makapaniwala nang ipaliwanag ko ito. Sinasabi niyo po bang ang pag-iingat ko ang nakasira sa pantog ko? Tanong nila. At sinasabi ko sa kanila, opo. Hindi biglaan ngunit tahimik dahan-dahan at paulit-ulit. Para itong palaging pagtusok sa isang natutulog na oso. Mukhang wala lang, ngunit sa paglipas ng panahon, magigising itong galit. At ang pinakamalungkot maiiwasan sana ito. Ang kailangan lang ay pagbabago ng mindset
Maghintay ng tunay na pagnanais na umihi. Sanayin muli ang inyong pantog sa pamamagitan ng unti-unting pagpapahaba ng oras sa pagitan ng paghihi. Hayaang gumana ang sistema ayon sa disenyo nito. 3. Ang maling posisyon ng pag-upo. Siya ay 300 anyos mahinahon at sobrang magalang isang retiradong office manager na laging masinop at organisado. Ngunit may bumabagabag sa kanya. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, "Doktora, hindi ko po alam kung paano ito sasabihin nang hindi magmumukhang katawa-tawa, pero parang may umbok po sa ibaba. Hindi naman masakit, pero may presyon isang mabigat na pakiramdam." Alam na alam ko ang pakiramdam na yon. Narinig ko na ito mula sa napakaraming kababaihang may edad. At nang tanungin ko siya kung paano niya karaniwang ginugugol ang kanyang mga gabi, kumurap siya at halos nahihiyang umamin. "Madalas po akong nakaupo sa malambot kong silyon medyo kuba. Hindi ko naman inakalang mahalaga iyon. Ngunit mahalaga po iyon higit pa sa inaakala ng karamihan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Kapag nakaupo kayo sa isang kuba o hukot na posisyon sa isang malambot na sofa, sa isang malalim na upuan, o kahit sa inidoro na bilog ang likod, pinipigan ninyo ang inyong tiyan at itinutulak paloob ang inyong tailbone. Ang postura na ito ay naglalagay ng direktang pababang presyon sa inyong pelvic floor muscles. Ang mga kalamnan na ito na bumubuo ng isang parang salong sumusuporta sa inyong pantog at matris ay maliliit ngunit mahalaga. Sila ang kumukontrol sa pag-ihi at sumusuporta sa inyong core. Sa tuwing kayo ay umuupong kuba, pinipilit ninyo ang mga kalamnan na ito na pasanin ng isang mabigat at tuloy-tuloy na bigat. Binabanat ninyo ang mga connective tissue na sumusuporta sa inyong mga organo at sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na presyon na iyon ay nagiging talamak. Isipin po ito, hawak ninyo ang isang mabigat na grocery bag na bahagyang nakabaluktot ang braso sa loob ng 30 segundo. Kaya pa, paano kung gawin ninyo ito ng ilang oras araw-araw sa loob ng maraming taon? Sa huli mapapagod ang mga kalamnan, mababanat ang mga litid at sasakit ang kasukasuan. Iyan ang nangyayari sa inyong balakang, ngunit mas malaki ang nakataya rito dahil kapag ang pelvic floor ay naging dysfunctional, nawawala ng natural na suporta ang inyong mga organo. Ang mga kalamnan na dapat humahawak sa lahat ay nagsisimulang bumanat at humina. Ang mga nerve ay naiirita, ang daloy ng dugo ay nahaharangan at ang buong rehiyon ay pumapasok sa isang estado ng mababang antas ng pilay. Ang mga kababaihan na may ganitong issue ay karaniwang hindi nagsasabing, "Sinasaktan ako ng postura ko." Sila ay dumarating na nagsasabing, "Bakit po tumatagas ang ihi ko kapag tumatayo ako?" O, "Bakit parang may nalalaglag sa ibaba?" O, "Bakit hindi na komportable ang pag-upo ngayon?" Ang mga senyales ay banayad, ngunit totoo, at halos palaging tumuturo sa isang bagay, maraming taon ng tahimik na pagpapahirap sa katawan. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi pa naririnig ang tungkol sa pelvic floor, lalo na ang pag-iisip kung paano ito protektahan sa pamamagitan ng postura. Ngunit iyon ang ugat ng problema. Pagkatapos ng ang mga kalamnan at tissue na ito ay kusang nawawalan ng pagkaelastiko. Idagdag pa ang maraming taon ng masamang postura, sedentaryong pamumuhay at mga gawi sa pag-upo ng kuba, at nalikha ninyo ang perpektong sitwasyon, isang nagpapahina sa pelvic floor, nag-aambag sa organ prolapse at nagpapanatili nito sa isang siklo ng dysfunction. Hindi lang ito tungkol sa ginhawa. Ang isang mahina at sobrang pilay na pelvic floor ay pangunahing sanhi ng stress, incontinence at prolapse, isang kondisyon kung saan ang mga pelvic organ ay bumababa at maaaring umbok palabas ng puki. Ngunit ang solusyon ay hindi komplikado. Nagsisimula ito sa kamalayan. Umupo ng tuwid na ang inyong mga paa ay patag sa sahig at may maliit na kurba sa inyong ibabang likod. Isipin na ang inyong mga tadyang ay direktang nakapatong sa inyong mga balakang. Huminga ng malalim.
Hayaan ninyong humaba ang inyong katawan, hindi mapiga. Hindi ninyo bubuhatin ang mga pinamili na may bilog na likod. Kaya bakit ninyo gagawin iyon sa inyong panloob na sistema ng suporta, lalo na kung ang inyong pelvic floor tumatanda na mahina, na ay umaasa sa pangangangalagang yon upang gumana ng maayos. At ang maling pagsasagawa ng Kegels, siya ay isang dating marathon runner, 72 taong gulang payat at malakas pa rin, ipinagmamalaki pa rin ang kanyang katawan at disiplinado sa kanyang kalusugan. Ngunit nang magpatingin siya sa akin, hindi na niya nararamdaman ang lakas na yon. Mukha siyang bigo, kahit medyo nahihiya. "Dok," sabi niya, "ginagawa ko po ang aking Kegels araw-araw daan-daan. Pero lumalala ang pagtagas at ngayon, meron akong palaging pananakit sa balakang. Parang masikip mali, parang may hindi tama." At hindi siya ang unang babaeng nagsabi niyan sa akin. Ang hindi po alam ng karamihan sa mga kababaihan ay ang paraan ng pagpapalakas nila sa kanilang pelvic floor ay kasing halaga ng mismong ehersisyo. At isa sa mga pinakanakapipinsalang gawi na nakikita ko sa mga kababaihang may edad ay ito ang maling paggawa ng Kegel exercises na may mataas na tensyon at walang tamang koordinasyon. Karaniwan itong nangyayari na may mabuting intensyon, narinig nila ang gawin ang iyong Kegels mula sa isang magasin o kaibigan at iniisip nilang mas marami mas mabuti. Kaya't pinipiga nila. Ng buong lakas, pinipigil ang kanilang hininga, pinatitigas ang kanilang pangapuwit, at tiyan at tinatrato ang ehersisyo bilang isang gawaing kailangang tapusin. Ngunit ang sandaling iyon ng tensyon, ang pagpapatigas ng buong core, ay may mataas at tahimik na kapalit. Dahil ang aktwal na ginagawa nila ay lumilikha ng isang hypertonic o sobrang sikip na pelvic floor. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Pagkatapos ng 60 ang inyong pelvic floor muscles ay kailangang hindi lang malakas, kundi nababanat din. Kailangan nilang mag-contract para maiwasan ang pagtagas, ngunit kailangan din nilang mag-relax ng lubusan para sa pag-ihipagdumi at komportableng pakikipagtalik. Kapag gumagawa kayo ng Kegels, ng may puwersa at tensyon sa halip na may paghinga at relaxation, ina-activate ninyo ang inyong sympathetic nervous system. Iyan ang inyong fight or flight mode. Tinuturuan ninyo ang mga kalamnan na ito na manatili sa isang palaging estado ng naka-on. Para itong hinihiling sa isang bicep na manatiling naka-flex buong araw. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay humahantong sa tinatawag kong pelvic floor dysfunction. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagdudulot ng isang dramatikong pangyayari, ngunit nag-iiwan ito ng isang dysfunctional na grupo ng kalamnan masikip, maikli at mahina dahil sobrang pagod na ito para gumana ng maayos. Ang resulta, maaari kayong makaranas ng paglala ng madalas na pag-ihi, pananakit, ng balakang sakit sa pakikipagtalik o kahit nahirap sa pagdumi dahil hindi makapag-relax ng sapat ang mga kalamnan. At higit sa lahat, ang isang masikip na pelvic floor ay madalas na isang mahinang pelvic floor na humahantong sa mas marami, hindi mas kaunti na pagtagas. Ang tamang Kegel ay hindi isang sprint, lalo na sa ganitong yugto ng buhay. Dapat itong isang proseso ng malalim na paghinga, relaxation, at banayad na pag-activate. Hindi ito tungkol sa pagpiga ng buong lakas. Ito ay tungkol sa pagkonekta ng inyong hininga sa isang banayad na pagangat at higit sa lahat, isang kumpletong pag-relax. Kaya kung kayo ay isa sa mga taong pinipiga ang sarili sa daan-daang Kegels, araw-araw hinihimok ko kayong huminto at mag-isip muli. Hindi lang ito tungkol sa kontrol sa pantog. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isa sa mga pinakasensitibo at mahahalagang grupo ng kalamnan sa inyong katawan. Dahil ang inyong pelvic floor ay walang pakialam sa bilang, mas mahalaga sa kanya ang kalidad. At pagkatapos ng 60 ang kalidad ay nagsisimula sa tamang intensyon. Mind, ang pagtanggap sa sintomas bilang normal. Siya ay isang 57 taong gulang na babae, tahimik at mahinahon, isang retiradong lola
na ginugol ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa lahat. Ngunit nang umupo siya sa aking opisina, may ibang uri ng problema sa kanyang mga mata, isa na hindi niya mailagay sa salita. "Dra de la Paz?" Sabi niya sa wakas. Nagsimula akong magkaroon ng tagas pagkatapos kong manganak at lumala na lang ng lumala. Nagsusuot ako ng pads araw-araw. Akala ko ganoon lang talaga. Pero nitong huli sinundan ito ng pagod. Hindi lang sa katawan ko, kundi parang pagod sa kaluluwa. Para akong nauubusan ng laman, parang may hindi bumabalik sa dati. Tumango ako. Narinig ko na ito dati, ng maraming beses. Wala siyang ginagawang mukhang aktibong nakasasama. Sa katunayan, ginagawa niya ang ginagawa ng maraming kababaihang may edad sa buong bansa, ang pagtanggap sa kanilang mga sintomas bilang isang hindi na mababagong bahagi ng pagtanda at simpleng pinamamahalaan na lang ang mga ito. Ngunit ang hindi niya napagtanto at ang hindi napagtatanto ng napakaraming kababaihan ay kahit na ang pinakamatatag na sistema sa katawan ay nangangailangan ng aktibong pangangalaga upang makabawi. At ang pelvic floor ay walang pinagkaiba. Pagkatapos ng edad 60 ang inyong pelvic floor ay hindi na ang kasing tibay na kuta tulad ng dati. Pinasa nito ang bigat ng mga pagbubuntis, panganganak at dekada ng gravity. Ang mga tissue nito ay mas manipis, mas mahina. Ang kakayahan nitong maghilom ay nababawasan. At kapag namumuhay kayo na may mga sintomas tulad ng araw-araw na pagtagas, pagkaapurang umihi o presyon, nang hindi humihingi ng tamang lunas, hinahayaan ninyo ang sistemang yon na manatili sa isang estado ng patuloy na dysfunction ng walang sapat na suporta para gumaling. Ang resulta, lumalala ang problema na humahantong sa mas malubhang sintomas at pangmatagalang komplikasyon na dumarating ng walang babala. Ang pagsusuot ng pad araw-araw ay isang paraan ng pagkaya hindi solusyon. Sa tuwing tumatagas ang inyong ihi, kapag umuubo, bumabahin o tumatawa iyan, ay isang senyales na ang sistema ay bumibigay sa ilalim ng presyon. Kung pinamamahalaan ninyo ito araw-araw ng walang tigil, ng walang intervention, tinatanggap ninyo ang pagkabigo na yon bilang permanente. Hinahayaan ninyong manatiling mahina, ang mga kalamnan manatiling banat, ang mga litid, at manatiling mali, ang mga signal ng nerve. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa tinatawag nating compounded dysfunction, isang kondisyon kung saan ang pelvic floor ay unti-unting humihina, hindi dahil sa isang bagong pinsala, kundi dahil hindi ito nabibigyan ng mga kasangkapan para makabawi mula sa luma. Madalas ito ay dahil nakalimutan nila ang isang simpleng bagay, ngunit mahalaga ang paggaling ay hindi opsyonal. Ito ay isang batas ng biyolohiya. At pagkatapos ng 60, mas mahalaga ito kailanman. Ang inyong pelvic floor tulad ng inyong puso o mga kalamnan ay nangangailangan ng partikular na rehabilitasyon upang maibalik ang function nito. Kailangan nito ng mga tiyak na ehersisyo, hindi lang basta kegels. Kailangan nito ng mga pagbabago sa pamumuhay at pag-uugali. Kailangan nito ng suporta. At kapag ibinigay ninyo iyon, kapag humingi kayo ng tulong mula sa isang pelvic floor specialist, hindi kayo sumusuko. Pinangangalagaan ninyo ang inyong sarili. Ang pagkakamaling ito ay hindi na pag-uusapan dahil mukha itong hindi nakasasama. Ang pagtanggap sa incontinence ay isang bagay na kinalakihan ng maraming babae na akala nila ay kanilang kapalaran. Ngunit ang mga paniniwala ay hindi laging tumatanda kasabay ng katawan. Ang itinuturing na normal para sa henerasyon ng inyong ina ay hindi kailangang maging realidad ninyo. Ang halaga ng katahimikan at ang kapangyarihan ng pagbabago. Ang mga pinakamapanganib na gawi sa buhay ay hindi dumarating na may sirena o biglaang sakit. Dumarating sila ng tahimik. Nagiging routine, pamilyar at komportable pa nga. At dahil pakiramdam natin ay hindi sila nakasasama, hindi natin sila hinahamon. Iyan mismo ang dahilan kung bakit napakaraming kababaihang may edad ang nagdurusa ng tahimik, hindi dahil sa masasamang pagpili,
kundi dahil sa maraming taon ng paggawa ng akala nilang tama, akala nilang normal nang walang sino mang nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Ang bawat isa sa 5 pagkakamali na tinalakay natin ngayon, pag-iris sa inidoro, pag-ihi para sigurado, pag-upo ng kuba paggawa ng kegels, nang may tensyon at hindi paghingi ng tulong para sa mga talamak na sintomas, bawat isa ay maaaring mukhang maliit lang. Ngunit kapag pinagsama-sama lumilikha sila ng isang pattern ng presyon pilay at sobrang trabaho na hindi idinisenyo para sa inyong pelvic floor lalo na pagkatapos ng edad 60. Kung kayo ay higit sa 60 at mayroon sa mga ito ang tumatama sa inyo, nais kong malaman ninyo na hindi pa huli ang lahat. Ang pelvic floor ay isang napakatatag na sistema. Kung bibigyan ng tamang pangangalaga, mas kaunting pilay, mas maraming pahinga, mas mahusay na koordinasyon, maaari itong makabawi. Ang pagtagas ay maaring huminto, ang presyon ay maaring gumaan, at ang function ay maaring bumuti. Ngunit nagsisimula iyan sa kamalayan sa pakikinig, sa pagtrato sa inyong katawan bilang isang bagay na sagrado, hindi isang bagay na automatiko. Nalakbay ko na ang daang ito, kasama ang daan-daang kababaihan mga veterano, guro inalola, na inakalang kailangan nilang tiisin ang mga problemang ito ng mag-isa. Ngunit nang maunawaan nila ang ugat ng kanilang mga sintomas, nagbago ang lahat. At marami sa kanila ang nagsabi ng parehong bagay pagkatapos, "Doktora, sana nalaman ko ito. 20 taon na ang nakalipas." Well, ngayon alam na po ninyo, mahalagang aral sa buhay. Isang mahalagang aral sa buhay na mapupulot mula sa lahat ng ito ay ang pakikinig sa iyong katawan ay isang kasanayan na lalong nagiging mahalaga habang tumatanda. Ang mga bagay na nagsilbi sa iyo noong iyong kabataan ay maaaring mangailangan ng maingat na pagsasaayos habang lumilipas ang mga taon. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa matigas na pagkapit sa mga lumang gawi, kundi sa matalinong pag-angkop sa mga bagong katotohanan upang mapanatili ang iyong kalusugan at kagalingan. Ang iyong katawan ay madalas na bumubulong ng mga pangangailangan nito bago ito sumigaw sa sakit. Ang pag-aaral na pakinggan ang mga bulong na iyon ang susi sa isang masiglang buhay sa pagtanda. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong mga saloobin o tanong. Ang inyong mga karanasan ay mahalaga. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pagpapanatili ng inyong kalusugan at isaalang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaring makinabang sa pag-unawa sa mga madalas na nakaliligtaang aspeto ng kalusugan ng kababaihan. Sama-sama maaari nating bigyan ng liwanag ang mahahalagang usaping ito.